Matalim dito sa ibabaw, makinis sa ilalim. At para sa hindi nakakaalam, 5 piraso po ang clutch lining ng ating Rider 150 at 4 na piraso naman ang kanyang clutch plate. At ang sunod naman natin ay ang disc clutch pressure. At bago natin ikabit yan, siguraduhin muna natin tama ang pwesto nitong ating needle bearing. Ang pwesto po niya ay dapat ganito para hindi makayod or masira ng ating stick bearing ang ating disc clutch pressure. Hindi pwedeng ganito, kailangan ganyan. At yan, dapat po ganyan ang pwesto niyan at huwag po tayong magkakamali dyan. At kapag naipwesto niya na ng tama, pwede na nating ikabit ang ating clutch pressure. At 5 piraso naman po ang bolt nito para sa ating clutch spring. At kung baguhan ka pa lang, at dito po wag po tayong gagamit ng impact wrench. Dahil maaaring mawasak ang mga thread nito at ang ating mga pyesa. T-wrench na 8mm ang isa sa advisable na gamitin kung baguhan ka pa lang. At kapag naramdaman mong masikip na at sumagad na ang bolt nito, ay okay na yon. At huwag mo nang subukang higpitan ng todo kung ayaw mong mapagastos at magka-problema. Okay. At pagkatapos niyan, ikabit naman natin ang ating crankcase cover. Okay. At dahil sobrang haba na ng ating video, sa susunod na video na lang natin i-upload ang pagkakabit ng cylinder head. At dahil tapos na ang ating makina, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!